Para sa episode nating ito, ating tutuklasin ang isa sa pinakamaimpluwensyang digmaan na humubog sa kasaysayan ng 20th and 21st century. Ito ang Soviet-Afghan War. Sa digmaang ito, ating masasaksihan kung paano hinarap ng mga ordinaryo ngunit determinadong mga Afghan ang isa sa pinakamalakas na bansa sa kasaysayan, ang Union of Soviet Socialist Republics. Pero bago iyan, nais ko munang bigyan ng napakalaking shoutout ang ating mga comrade na sina Sean Paul Mendoza, John Fel Postrano, Bambi Cagas, Jean Carl Rabino at si Boy Masipag. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa Sir Ian's Class. Para maunawaan kung paano nasangkot ang Soviet Union at Afghanistan sa isang mahaba at madugong digmaan, kinakailangan muna nating balikan ang kasaysayan. Ang Afghanistan ay isang mahalagang piraso ng lupain sa gitnang Asya na nagsisilbing crossroad ng mga naglalakbay at komersyo mula sa Hilaga, Timog, Silangan at Kanlurang Asya. Kaya naman, mula pa noong 19th century, marami ng imperyo ang nagnanasang makontrol ang teritoryong ito. Ilang beses na sinubok ng mga British na sakupin ang Afghanistan sa pamamagitan ng armas at politika, ngunit paulit-ulit din silang nabigo. Noong 1919, ganap nang inabandona ng mga British ang kanilang ambisyong sakupin ang Afghanistan nang kanilang lagdaan ang Anglo-Afghan Treaty kung saan kinilala nila ang ganap na kalayaan ng mga Afghan. Sa puntong ito ng kasaysayan pumasok sa eksena ang mga Soviet. Agarang nagpadala ng liham ng pagbati si Vladimir Lenin sa lider ng mga Afghan. Dito nagkaroon ng formal na pagkakaibigan at ugnayan ang Soviet Union at ang Afghanistan noong 1920. Itinuring na mahalagang kaalyado ng Soviet Union ang Afghanistan para sa kanilang ambisyong ipakalat ang komunismo sa Timog at Gitnang Asya. Mula 1920s hanggang kalagitnaan ng 20th century, nanghihimasok na ang mga Russian sa politika ng mga Afghan para masigurong ang mga taong uupo sa kapangyarihan ay tapat sa Soviet Union. Nagpadala ang Soviet Union ng mga tulong pinansyal at teknikal sa Afghanistan para tulungan itong maging modernong bansa. Sa ganitong paraan, natali ang ekonomiya at kaunlaran ng mga Afghan sa mga Soviet. Bukod dito, sinuportahan din ng Soviet Union ang Afghanistan sa militar na pamamaraan. Inarmasan at sinanay ng mga Soviet ang mga sundalong Afghan at pinagkalooban ito ng mga tangke, eroplano at iba't iba pang mga armas. Sa pagpasok ng 1940s, sinuportahan din ng Soviet Union ang mga ambisyon ng Afghanistan na makakuha ng mas maraming teritoryo. Noong 1947, naging Afghan Prime Minister si Daud Khan na isang Soviet loyalist. Ninais niyang kamkamin ang mga teritoryong Pashtun sa loob ng Pakistan. Paulit-ulit na sinalakay ng mga Afghan ang lupain ng mga Pakistani, ngunit sila ay dinurog ng Pakistan Army. Dahil sa kanilang pananalakay, isinara ng Pakistan ang kanilang kalakalan sa kanilang magulong kapitbahay. Ang pagsasarang ito ay nagsanhi ng matinding financial crisis at kahirapan sa mga Afghan, kaya't pinatalsik sa pwesto ng hari ng Afghanistan na si Mohammad Zahir Shah si Daud Khan. Sa pag-alis ni Daud Khan, unti-unting gumanda ang relasyon ng Afghanistan sa mga kapitbahay nitong bansa at maging sa USA na labis namang ikinagalit ng kanilang kaalyadong Soviet Union. Kaya naman noong 1970, 10 taon makalipas siyang mapatalsik, muling ibinalik sa pwesto si Daud Khan sa tulong ng mga komunistang Afghan, ang People's Democratic Party of Afghanistan at ng Soviet Union. Samantala, pinalayas naman sa bansa ang hari ng mga Afghan. Bilang ganti, hinanap at sinuportahan ng Inter-Services Intelligence ng Pakistan at ng Central Intelligence Agency ng United States ang mga kaaway ni Daud Khan sa loob mismo ng Afghanistan. Isa na dito ang militanteng grupo na Jemaat el-Islam. Tinangka ng militanteng grupo na ito na pabagsakin ang pamahalaan ni Daud. Bagamat nabigo ang mga militante,
Lubos itong ikinatakot ni Daud Khan dahil napapansin niyang dumadami na ang mga grupong nais siyang pabagsakin. Para mapahupa ang tensyon sa Afghanistan, pumayag si Daud Khan na buhayin muli ang usapang pangkapayapaan sa Pakistan. Labag ito sa polisiya ng mga Sobyet kaya naman nagplano silang palitan na si Daud Khan. Bumagsak ang kanyang pamahalaan noong April 27, 1978 nang magsagawa ng kudeta ang Afghan Army sa tulong ng mga komunista. Kanilang inaresto si Daud at kinalaunan ay pinatay kasama ang marami sa kanyang pamilya. Siya ay pinalitan ni Nur Muhammad Taraki, isang radikal na komunista, at kanilang itinatag ang Democratic Republic of Afghanistan. Ang bagong republika ay agarang pumirma ng isang Treaty of Friendship sa Soviet Union. Mabilisang binago ni Taraki ang pamahalaan at lipunang Afghan sa kabila ng mga payo ng mga Sobyet. Ayon mismo sa mga Soviet officials, hindi pa handa ang Afghanistan sa isang komunistang revolusyon at ang mga mabibilis na pagbabago ay magreresulta lamang sa isang digmaang sibil. Gayunpaman, hindi sila pinakinggan ni Taraki. Agaran niyang binuwag ang mga tradisyong nakasanayan na ng mga Afghan, kagaya na lamang ng pagkakasal, pagpapababa ng kapangyarihan ng mga lokal na lider, at pamimigay ng mga lupain para sa mga magsasaka. Sa kasamaang palad kay Taraki, marami sa mga Afghan ang konserbatibo at naniniwala na ang mga reformang kanyang itinutulak ay hindi angkop sa kanilang relihiyosong paniniwala. Imbis na pakinggan, lahat ng sumalungat kay Taraki ay agaran niyang ipinaaresto, pinahirapan at pinapatay. Tinatayang umabot sa 27,000 na mga kritiko, village elders at leaders at mga mula ang pinatay sa notorious na Pul-e-Chakri prison. Dahil sa karahasan ng pamahalaan, isang rebelyon ang naganap sa Kunar Valley at mabilis itong kumalat sa buong bansa. Lalong lumala ang kaguluhan dahil sa palihim na pangingialam ng Pakistan at ng USA kung saan kanilang sinuportahan ang mga rebelding grupo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga armas at tulong pinansyal. Pagsapit ng September 1979, pinatalsik ni Deputy Prime Minister Hafizullah Amin si Taraki at siya ay pinapatay. Iprinoklama ni Amin ang sarili bilang Chairman of the Council of Ministry, Chairman of the Revolutionary Council, at Secretary General of the Central Committee ng Afghanistan. Sa madaling sabi, si Amin ang naging pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Sa kabila ng pagpapalit ng liderato, hindi naman gumanda ang sitwasyon sa Afghanistan bagkus lalo pa itong lumala. Bago pa man matapos ang 1979, 24 mula sa 28 na mga probinsya ng Afghanistan ang balot na ng mga kaguluhan. Nawala na ang tiwala ng Soviet Union kay Hafizullah Amin dahil sa mga kapalpakan nito. Nag-aalala ang mga Sobyet na kapag bumagsak sa kamay ng mga rebelde ang Afghanistan, hindi nalalayong kumalat ang diwa ng revolusyon maging sa mga teritoryong Muslim na hawak nila, kagaya ng Tajikistan, Turkmenistan at Uzbekistan. December 25, 1978, nilunsad ng Soviet Union ang plano nilang tanggalin sa pwesto si Amin. Sa utos ng Soviet General Secretary na si Leonid Brezhnev, nagsimulang magtungo ang pwersang Sobyet sa Kabul, ang kapitolyo ng Afghanistan. Unang pumasok sa Afghanistan ang Soviet 40th Army sa pagkukunwaring pinadala sila para maghatid ng tulong. Sumunod, pinutol ng mga Soviet agent ang mga linya ng komunikasyon sa lungsod at iba pang bahagi ng bansa para maiwasang makahingi ng tulong si Amin. Gamit naman ang mga eroplano, nagbagsak ang mga Sobyet ng paratroopers sa Kabul at sa mga kanugnog nitong lugar. Habang nagaganap ang mga ito, wala namang kaalam-alam si Hafizullah Amin na matatapos na ang kanyang buhay. Siya kasama ang kanyang pamilya at mga pinagkakatiwalaang kasamahan ay nagtungo sa Tajbeg Palace. December 27, 1979, sa pamumuno ng KGB GRU Special Forces, nagsimula ng umaksyon ang 700 sundalong Sobyet na nagpanggap ng mga sundalong Afghan sa Kabul. Kanilang sinalakay at kinontrol ang mga mahahalagang gusali
at nagtungo na sila sa lokasyon ni Amin sa Tajbeg Palace. Isang mainit na bakbakan ang naganap kung saan 400 mga Afghan ang nasawi samantalang 14 na Soviet Special Forces naman ang nalagas. Ang labanan sa Tajbeg Palace ay tumagal ng 40 minutes. Sa pamamagitan ng isang radio message, ipinahayag ng puwersang Soviet na napalaya na ang Afghanistan sa diktatorya ni Hafizullah Amin. Ipinahayag ng mga Soviet na kaya nila ito ginawa ay dahil sa mga krimen ni Hafizullah Amin sa sambayanang Afghan. Pinalabas nila na nilitis muna ng pamahalaang Afghan si Amin bago siya binitay. Makalipas nito, kanilang iniluklok si Babrak Karmal bilang bagong leader ng bansa. Makalipas na agawin ng pamahalaan, nagpadala ng hukbo si Leonid Brezhnev sa Afghanistan para tuluyang makatayo ang bagong tatag na pamahalaan. Ang kanilang layunin ay simple lamang, iokupa ang Afghanistan habang hindi pa handa ang pamahalaan ni Karmal. Kapag kalmado na ang lahat, lilisan din ang mga sundalong Soviet at pababayaan na ang bagong pamahalaan na ayusin ang mga problema. Ang paunang puwersa ng Soviet Union ay binubuo ng 80,000 na mga sundalo, 1,800 na mga tangke, 2,000 armored fighting vehicle at marami pang iba. Ang pagpasok ng mga Soviet ay nagmula sa dalawang direksyon. Habang papasok ang mga mechanized at armored forces ng mga Soviet, tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga karagdagang sundalo, technician at special forces sa airport ng Kabul. Ang panghihimasok na ito ng Soviet Union sa Afghanistan ay mariing kinondena ng international community dahil di umano'y pananakop ito ng isang bansang walang kalaban-laban. Inakala ng mga Soviet na tatanggapin silang tagapagligtas ng mga Afghan mula sa diktatorya. Dito sila nagkakamali. Imbis na bulaklak at papuri, ang mga Soviet soldiers ay sinalubong ng mga bala at bomba mula sa mga galit na Afghan. Ang pananakop na ito ng Soviet Union ay sinalubong ng napakaraming iba't ibang grupo sa Afghanistan. Sila ay kinalaban ng mga rebeldeng grupo sa mga lungsod. Kalaban din nila ang mga tribo sa mga probinsya at maging mga sundalong Afghan na walang katapatan sa Soviet Union. Mahalagang maunawaan na walang iisang organisadong grupo o pamahalaan na lumalaban sa mga Soviet. Bagkus, kalaban nila ang iba't ibang mga rebeldeng grupo at tribo na may kanya-kanyang commander at paraan ng paglaban. Sa syudad naman ng Kabul, ang mga sundalong Soviet ay lantarang inaatake ng mga rebelde kahit katirikan ng araw. Hindi naman makaganti ng maayos ang mga sundalo dahil nahihirapan silang tukuyin kung sino nga ba ang mga sibilyan at ang mga rebelde. Dahil sa sobrang lala ng mga pag-ataking ito, napilitan ang mga Soviet na itigil ang kanilang pagpapatrolya sa Kabul at pabayaan na lamang ang control sa Afghan Army. Ang mga pinunong pinili naman nila at sinuportahan ay tinarget ng mga death squad ng mga rebelde. Kaya naman, naparalisa ang mga functions ng local government. Hindi man lang namalaya ng mga Soviet na nalublob na pala sila sa isang ganap na digmaan, kagaya ng nangyari sa mga Amerikano noong Vietnam War. Gamit ang mga tangke, armored fighting vehicle at ang kanilang malakas na air force, nakubkob ng mga Soviet ang mahalagang syudad ng Afghanistan. Dahil din sa kanilang napakalakas na conventional weapons, hindi rin sila kayang tapatan ng mga rebelde sa harapang labanan. Gayunpaman, namayani pa rin ang mga gerilya sa mga disyerto, kabundukan, gubat at mga kuweba. Ang likas na kaalaman ng mga Afghan sa kanilang lupain at guerrilla warfare ay naging malaking balakid sa mga Soviet na tapusin ang digmaan. Lubos na naging mahirap na hanapin ang mga rebelde, kaya naman gumamit ng mga espiya ang mga Soviet para pasukin ang mga komunidad at hanapin at halughugin ang kanilang mga kalaban. Sinira din nila ang mga tahanan, gusali, infrastruktura at mga taniman na malapit sa mga pinaghihinalaang kuta ng mga rebelde para takutin ang mga tao na suportahan ang mga rebelde na ito at mawalan ng supply ng pagkain. Sinubok din ng mga desperadong Soviet na suhulan ng pera ang mga pinuno ng mga tribo at mga rebeldeng grupo.
ngunit hindi ito naging mabisa. Kadalasan, ang mga lider na nakikipagtulungan sa kanila ay kinukuha lamang ang kabayaran at ginagamit ito para bumili ng armas panlaban din sa mga Sobyet. Dahil sa kapalpakan ng mga estratehiyang ito, napilitan ang mga Sobyet na makipaglaban ng harapan. Gamit ang mga kinatatakutang Mi-24 Hind helicopter, inilalapag ang mga Spetsnaz o yung mga Special Forces. Makalipas nito, magbibigay ng matinding ground air support ang mga helicopter na ito habang nagsasagawa naman ng search and destroy mission ang mga Special Forces nila. Naging napakabisa ng taktikang ito dahil hindi kayang tapatan ng mga Afghan na armado lamang ng maliliit na armas ang malatangking helicopter ng mga Sobyet. Para kontrahin ang Soviet Air Force, lalo na ang kinatatakutang Hind helicopter, inarmasan ng mga Amerikano ang mga Afghan ng Portable Surface-to-Air Missile Launcher o mas kilala sa tawag na Stinger missile. Tinawag ang operasyong ito ng mga Amerikano bilang Operation Cyclone. Laking gulat na lamang ng mga Sobyet nang magsimulang magbagsakan ang kanilang mga Hind helicopter at iba pang eroplanong pandigma sa kamay ng mga primitibong rebelde. Kaya naman, naging mas mahirap ang pagsasagawa ng mga search and destroy mission at kinakailangan na ding lumipad ng mas mataas ng kanilang mga eroplano at helicopter sanhi para mabawasan ang kanilang accuracy at effectivity. Bukod sa United States at Pakistan, napakarami pang mga bansa ang tumulong sa Afghanistan kagaya ng United Kingdom, Egypt, China at Saudi Arabia. Marami sa mga bansang ito ang nagpadala ng salapi, armas at kung minsan pa nga ay mga sundalo. Makalipas ang 5 taong bakbakan, naging mailap pa rin sa mga Sobyet ang tagumpay. Ang mga overconfident na mga opisyales ng Soviet Union ay nakabaon na hanggang leeg sa isang digmaang hindi na nila matapos-tapos. Mula 1980 hanggang 1985, 15,000 na mga sundalong Sobyet na ang nasasawi at mas marami pa ang sugatan. Pagsapit ng 1985, sinimulan na ng Soviet Union at ng kanyang mga kaalyado ang diplomatikong pakikipag-usap para wakasan na ang digmaan. Unti-unting inilipat ng mga Soviet na sundalo ang kanilang responsibilidad sa Afghan Army. Sinanay nila ang mga Afghan para masigurong hindi ito mapapabagsak ng mga rebeldeng grupo kapag umalis na ang kanilang puwersa sa Afghanistan. Bukod dito, pinagkalooban din nila ng napakaraming mga armas na makabago ang mga sundalo. Sa kabila ng mga paghahandang ito, nagmakaawa ang pamahalaang Afghan sa Soviet Union na huwag umalis dahil alam nilang wala silang suportang maaasahan sa mga mamamayan ng Afghanistan. Sa kabila ng pagmamakaawang ito, desidido pa din ang mga Soviet na iwanan na ang kanilang madugo ngunit palpak na digmaan. Sa pamumuno ni Mikhail Gorbachev, formal nang nagdesisyon na umalis ang puwersang Soviet sa Afghanistan. Ang desisyong ito ni Gorbachev ay bahagi ng kanyang pangkalahatang polisiya ng pag-iwas sa mga digmaan at pagbibigay focus sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Soviet Union. Ito ay dahil ang digmaan sa Afghanistan ay naging isang napakalaking financial black hole sa ekonomiya ng Soviet Union. Bilyon-bilyong rubles ang nauubos ng mga Soviet sa digmaang walang pag-asa, pera na sanay nagamit nila sa pagpapabuti ng buhay ng kanilang mga mamamayan. May 1988, payapang nilisan ng mga Soviet ang Afghanistan. Bago ang kanilang paglikas, ang mga lider ng mga Soviet ay nakipagkasundo ng tigil putukan sa mga lider ng napakaraming mga rebel groups at tribo para masigurong magiging mabilis at mapayapa ang kanilang pag-alis sa sinumpang lugar na ito. Makalipas ng paglisa ng mga Soviet, muling sumiklab ang mga labanan kung saan sinuportahan ng mga Pakistani at Amerikano ang mga rebelde para pabagsakin ang pamahalaan. Ilang beses na inalok ng Soviet Union ang United States na umupo sa negotiation table para magkaroon ng mapayapa at maayos na pagwawakas ang digmaan. Gayunpaman, tinanggihan ito ng mga Amerikano. Para sa kanila, panahon na ito para makaganti.
Titigil lamang ang digmaan kapag bumagsak na ang pamahalaang iniluklok ng mga Sobyet. Ayon sa mga eksperto, ang desisyong ito ng mga Amerikano ay sanhi ng kanilang kagustuhang gumanti dahil sa kanilang pagkakatalo sa Vietnam. Kung ating matatandaan, kahiya-hiyang natalo ang mga Amerikano sa Vietnam War dahil naman sa pangingialam ng mga Sobyet. Tumagal pa ng humigit kumulang 4 na taon ang pamamahala ng bagong Afghan leader na si Mohammad Najibullah, ngunit tuluyan din itong bumagsak noong 1992. Muling nagkawatak-watak ang mga tribo, paksyon at rebeldeng grupo sa Afghanistan dahil sa kawalan ng isang matatag na pamahalaan. Hindi magtatagal, isang notorious na pamahalaan ang sisibol sa Afghanistan na magbibigay naman ng napakalaking sakit ng ulo hindi lamang sa USA kundi sa buong daigdig. Tinatayang 20,000 na mga sundalong Sobyet ang nasawi sa digmaang ito, samantalang 54,000 naman ang nasugatan. 450 na mga eroplano, 143 na mga tangke at hindi bababa sa 1,200 na mga infantry fighting vehicle ang nawasak. Tinatayang $115 billion naman ang nagastos ng Soviet Union sa 9 na taong digmaang ito. Sa panig ng mga Afghan, ang pinakanapinsala ng digmaan ay ang mga sibilyan. Sinasabing umabot sa 2 milyong mga sibilyan ang binawian ng buhay sa madugong digmaang ito at tiyak na mas marami ang mga nasugatan pa. Tinatayang 5 milyong mga mamamayan naman nila ang naging refugee kung saan napadpad ang mga ito sa iba't ibang bansa, partikular na sa Pakistan. Milyon-milyong mga landmines din ang nananatiling nakabaon sa malaking bahagi ng Afghanistan. Patuloy na kumikitil o sumisira ng buhay ang mga ito ng mga mamamayan hanggang sa kasalukuyan. Marami pa tayong kasaysayang pag-uusapan kaya't siguraduhin napindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.